just hope to have conversations with our recent Next Gen NCLEX passers, and we have our special guest today. Ayan. So we have Miss Maria Daneza Tanheco. Hi, sir. Good evening po. Good afternoon sa'yo, no? Good Ayan. evening na po pala. Nasa Pinas po ako, sir. Ano sa Pinas ka ngayon? Opo, ay, hindi po muna ako babalik, sir. Okay, ayan. Nagpahinga muna, nag-NCLEX muna po. Okay. Then Mm. anyway, kamusta na yung pinaka-newest USRN in town? How's everything? How's the holidays? Ayun, sir. Ito, nanaba na ng nanaba. Tumaba na po, kakakain. Finally, medyo nabunutan na ng konting tinik. Medyo Mm, yeah. enjoy naman po ng konti. What a good way to end 2023 and start 2024. Di Yes, ba? sir. Kasi, kailan ka ulit nag-exam? November 28 po. Ayan, so mga roughly 1.5 months na yung nakalipas na. Ayan. Opo. Anyway, so before we move on to our conversation, so syempre, we would like you, Ms. Denisa, to introduce yourself, no? Anything personal and professional that you want to share to your classmates naman. I'm Maria Danesa Tanheco, Vinta Tanheco, 34 years of age na po ako. I'm a graduate of Bachelor of Science in Nursing. Graduated po ako year 2009. So during nung time po namin, sir, yun yung kausuhan po ng nursing. Yun po yung sobrang dami talaga na walang mapasukan na work. Talagang nag-boom po talaga yung nursing that time. So, wala po akong masyadong nun, option. So, ang option ko po that time or yung other option po is yung mag-volunteer ka, sir, 'di ba? Nung time na yun, then babayad ka para magkaroon ka or makagain ka na experience. So, imagine, sir, 4 years kang, kumbaga parang sabihin na natin na talagang inano ka ng parents mo para makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, pagka-graduate mo, akala nila, sabi nga ng tatay ko po that time, para daw akong coin bank. Tapos tinatanong na niya po ako, anak, kailan ba kita babasagin? Sabi ni tatay. So, nung time na yun, medyo quite disappointing. Pero syempre, lahat naman yun kasama sa may purpose talaga, no? So, parang akala namin after graduation, makaka-earn ka na ng money, makapasok ka sa hospital. But it didn't happen po na ganun kadali. So, ayun po, nung time po na yun, kumbaga parang hindi po ako kaagad nakapag-practice sir ng nursing. So, sa madalit sabi, I came across different paths during 6 years pa po bago ako ulit nakabalik sa pagiging nurse, sir. So, I became HR assistant muna, receptionist, tapos nag-school nurse din po ako. Tapos yun, sir, then finally, noong 2015, I finally decided to come back po sa pagiging nurse kasi actually, ito talaga yung passion ko, sir. So, hindi po ako yung, di ba po yung iba na parang gusto ng parents or dahil nung time na yun is uso nga or sumunod sa trend, ako talaga, passion ko po talaga to kasi I was inspired by my mom po na isa ding nurse pero yun nga hindi pinalad na makatapos, sir. So, yun po. So, 2018 po, I was given the opportunity to work abroad po sa Qatar. And then, I worked there as an emergency nurse po for 4 years. But, po, may mga uncertainties tayo sa buhay. Year 2021, when my mom passed away, sir. So, yan po yung isa sa talagang masasabi ko na biggest heartbreak talaga na naranasan po namin or me personally, sir. Napakasakit kasi yung isa sa mga inspirasyon mo is wala na. Kumbaga siya talaga yung nilulook up ko talaga lalo sa nursing po na career na to. So, kaya nag-decide po kami noong 2022 na bumalik na po dito sa Pilipinas kasi po yung bunso po namin that time is pa din, nag-aaral pa din. Nursing din, sir, yung kinuha niya. And wala siyang kasama sa bahay. Wala yung second to the youngest po, ikakasal na. Then the other one is also married na po. So maiiwan siya mag-isa. So I finally decided bilang eldest po na bumalik na po ulit dito sa Pilipinas para may makasama po yung bunso namin. So yun po. Pero sir, before ako umuwi ng Pilipinas, actually I already had this dream na i-pursue yung NCLEX. Yun po. So talagang sabi ko sa husband ko na parang po, ibibigay ko yung konting ipon namin para makapag-NCLEX ako kasi talagang, ewan ko, para po talagang pinapasok sa akin ni God na parang, just take the NCLEX, ako bahala sa'yo, parang ganun. Pero syempre, hindi naman po siya ganun kadali. Kaya po, iyon sir, nung pag-uwi po namin ng 2022, nag-start na po ako mag-message kay IPAS ng January,
2022, sir. Nag-message na po ako agad kay iPass. September 13 po, sir, 2022, when I first message iPass. Actually, naririnig ko na si iPass before pa lang po. Talagang marami po akong mga friends na talagang natulungan ni iPass. Pero talagang kumbaga parang noong time na yon, lagi lang ako nagme-message, tapos magme-message back naman kaagad si iPass. Pero parang hindi pa ako ganun ka-decided until nung January 10, 2023, when I finally decided to start the process na po. Kasi I also have my my resources and all. So, ang galing kasi everything was smooth through the help of iPass. Kasi sabi ko sa sarili ko, sir, may stress ako sa pagre-review. So, ayoko nang mag-stress sa pagpaprocess ng kahit anong mga papers na yan, ganyan. So, sabi ko, bigay ko na tulog kay iPass kasi gusto ko ng smooth process. Ang intindihin ko na lang is yung pagre-review ko po. So, ayun, hindi ako binigyo ni iPass. June 2023, when I finally got my ATT para makapag-take na nga po ng NCLEX. So, and same month, nag-decide din po ako na mag-enroll sa iPass Online Academy. So, I was part of batch 9, sir. So, yun po, yung mga. Pero, hindi po ako yung laging nakaka-attend ng online. Ako po ay, lang po, isa sa mga team recorded po ako, sir. So, kasi hindi talaga siya madali, sir, sa akin, given my priorities. So, may work po ako. I'm already married. I have 2 children. And ang hirap talagang pag-asyahin, sir, nung oras. Kaya sabi ko, I started actually my review January 2023 kasi I know myself, sir, hindi siya ganun magiging smooth. Kaya sabi ko, better start ko to ng mas maaga. So, January 2023 pa lang po, nagbabasa-basa na po ako ng mga materials na na-share din po sa akin ng mga friends ko, sir. So, yun po. Aside po from the online lectures, nag-answer din po ako ng mga pre- and post-tests po ni iPass. Tapos lahat na naging smooth, nag-join ako sa academy and I was inspired by the mentors and lahat po ng mga tao po dito sa iPass. Kaya sabi ko nga nun kay si Sir Justin pa po kasi yung naabutan ko nun, sir. Sabi ko sa kay Sir Justin nung tinanong niya ako na, ma'am, can you share your testimony or your journey para sa mga classmates mo? I didn't, kumbaga hindi man ako nag-hesitate kahit even a second kasi I was also inspired by many lives ng mga tao din na salita po sa Hope to. Kaya sabi ko, I myself would like to share din po yung journey ko na to kung paano po ako binless ng Lord and kung paano po nakatulong si Aipa sa akin. That was a really interesting journey kasi it took you what? Siguro mga 13 years no before ka Opo. nakapag-NCLEX. Totoo yun, no? Nung mid-2010s kasi is kasagsagan niya ng volunteer. No? So, sino dito yung experience ng volunteer? Oo It's yun, one of sir. the unfortunate realities ng mga time na yun. Kasi wala din naman tayong choice kasi ang dami-daming nurses, no? Ang daming surplus ng nurses. So, tayo yung nangangailangan ng experience and kailangan kasi yung experience noon no, before you can go to the Middle East. Kaya Opo, yung iba, opo. napilitan na magbayad. Even me, no, na-experience ko rin mag-volunteer. Yung wala kang sweldo for 6 months, hindi po, thank you lang, ganyan. Tapos makuha mong sweldo certificate, ganun. But sabi mo, I mean, lahat yan ma-reason kung bakit nangyari. And so, you decided to pursue yung NCLEX mo noong 2022 pa, actually, no? Opo, So, sir. ano yung yung parang pinaka major factor kung bakit mo noon nag-float sa mind mo na mag-NCLEX na way back in 2022? Actually, sir, dream ko talaga to dati pa lang. Parang newly graduate pa lang ako po. Kaka-graduate ko lang nun. Meron po ako mga friends na nag-take na ng NCLEX, but yung mga friends ko po na yun, yung mga may kaya-kaya sa buhay. Kumbaga, sila yung kaya ng i-finance yung NCLEX. So, ako yung being the eldest nga po, ako yung talagang inaasahan ng family namin. So, tapos wala ka pang magiging trabaho kasi nga volunteer po tayo that time. So, hindi naging possible po sa akin na makapag-take ng NCLEX. So, naririnig ko yung mga kaibigan ko, oh, pumasa na to. Lalo yung best friend ko, pumasa na siya na ng NCLEX. Pero ako, sabi ko, sige, antay-antay lang tayo. Dadating din yung time natin dyan. Kaya lang hindi ko in-expect na ganun pala kahaba. So, nung time, sir, na medyo capable na ako, nakapag-work na ako sa Qatar po, tapos medyo may ipon na konti po, doon po talagang naging parang nabuo sa loob ko na, okay, magte-take na ako ng NCLEX. Yun. That's true, no? Kasi taking the NCLEX is expensive, no? Not all Opo. really nurses can.
can afford. I always say this na yung sweldo kasi ng karamihan sa mga nurses dito sa Pilipinas, minsan hindi nga makabili ng U-World yan. Di ba? How much more? Di ba? Magbayad ka pa ng processing eligibility mo. Mag-enroll ka pa sa review center. Bibili ka pa ng question bank. So, it's a really huge investment on our end na it takes time really for most of us to somehow start this journey kasi mag-iipon pa muna, especially kasi it's like majority of students no na nagre-review for the NCLEX are adult learners. And one of the major challenge kasi of adult learning is andun do yung lack or insufficient resources kasi ang dami natin kailangan bayaran, not just the review. Especially pag may family tayo, we have bills to pay, we have domestic expenses, no? And actually taking or paying for the NCLEX kasi is parang siyang at some point siguro parang luxury na siya for most of nurses. Ma'am Denise, if you will agree with me na parang na siya nagiging luxury for most nurses kasi nga ang mahal. Opo, No? sir. I agree, sir. And for sure, no? Nung nag-aaral ka, you really took that into consideration pag tinatamad ka na. Kasi inisip mo yung gastos mo sa review. Totoo, sir. Totoo po yun. Mm. Naisip ko, nako, hindi pwede kasi malaki nagastos natin dito. Hindi, ala na tayo ulit pang ulit. It's also one thing that early, kumbaga, tinatatak ko sa utak ko noon na sabi ko na I should really make it on my first try kasi hindi pwedeng bumagsak ko noon kasi number one, saan ako ulit kukuha ng pambayad sa ano sa ATT? It's expensive. No, expensive. ATT pa lang yun ha, nasa 20 plus thousand yun. And yun nga, sabi ko nga, I mean, for ordinary Filipino nurses, ang laki ng 20 plus thousand. And syempre yung mga incidental cost mo kasi doon, like halimbawa, magbubook ka ng hotel mo, or for example, you are from the province, mabiyahe ka. No? And fortunately ngayon, no, medyo madami ng slots dito sa Makati na hindi na kailangan mag-take ng NCLEX yung mga candidates sa abroad. Tulad ni Sylvester, he took the exam in Taiwan. He was Opo. forced to take the exam in Taiwan kasi walang slots sa Pilipinas. So, ang daming cost, no? So, and natawa ko doon sa sinabi mo kanina na inaantay ka ng father mo na kung kailan yung return of investment sa nursing school. Sabi ko nga, tayo ginagawa ba ako investment? Sabi niya, anak, kailan ba kita babasagin? Sabi niya, gano'n. Is he still around, si father? Opo, sir. So yan, kausapin mo na siya ulit na sabi mo pa malapit na. Oo nga, sir. Manipis na Medyo lang. Hindi lang nakakabawi-bawi ano. naman na ng konti. Konti. For sure, no? He's one of the happiest person nung nalaman niya na nakapasa ka na ng NCLEX. So, di ba? Opo. So, ito, ano, you started yung journey mo January last year and then you took the exam in November. So, parang tipong it took you around 10 to 11 months to prepare for the test, no? Yes, So, sir. how was your routine nung sa loob ng 10 buwan na yun? I mean, how would you describe yung typical day mo nung nag-ano ka na? Ay, wait lang muna. Before you answer that question is, di ba you mentioned na medyo nagbasa-basa ka muna doon sa like siguro mga first few months of 2023 tapos nag-review ka, nag-enroll ka. So, paano ka nag-build ng ano po, ng momentum doon sa review mo from initial lessons tapos nag-intensive ka. So, how did you build that momentum? Ano yung naging routine mo noon sa pag-aaral naman? June pa pala ako nag-enroll, sir. So, nakapagbasa-basa lang po ako ng mga materials na shinare po ng mga friends ko po before. Kagaya ng Saunders. Ayan po, nasimulan ko na po siya. Then, tinry ko na din po ano, ng La Charity, magsagot-sagot. Pero medyo nahihirapan pa po ako that time kasi nga medyo matagal po akong na-stop noon eh. So, parang nagbabago ulit akong student. So, ano po, ayun, nagbasa-basa po muna ako ng Saunders. Pero parang medyo pas-pas lang, hindi siya yung talagang serious pa nabasa. So, ang nag-start po talaga ako na talagang yung routine na everyday is nung June nung nag-enroll na po ako kay IPAS. So, ang una ko pong ginagawa, nakikinig po muna ako ng video recording. So, yan po, by system po, 'di ba tayo? For example, una muna yung respiratory, tapos ganyan. Tapos, nakaano po yan eh, napakaganda po nung plan ni IPAS eh. So, sinimulan niya po muna sa mga, hindi ko masabing easy eh, pero sinimulan niya po muna doon sa infection control hanggang sa pahirap na po ng pahirap tapos hanggang sa ang last po 'di ba natin yung cardio na. So, yun po kikinig po muna ako ng recording. After that, lahat po every single pre-test post-test o lahat po talaga nung nakalagay dun sa, for example, sa particular na system na yun is talaga pong minimake sure ko na madadaanan ko kasi di natin alam, baka mamaya nandun po yung lumabas sa exam eh. So, inano ko po siya, then sinabayan ko po siya ng pag-answer po ng La Charity. Tapos po,
medyo na-build ko na po yung routine ko. Sinasabi ko po na talagang hindi po siya naging madali kasi may work po ako, night shift. Medyo nakagaan-gaan na po ako ng work, dinidiretso ko po kaagad siya ng review. Tapos hanggang yung sala po namin kasi dito po natutulog yung mga anak ko po sa kwarto. So yung sala po namin, iyon na naging kwarto ko, naging bahay ko. Parang ihiga na lang ako matutulog. Tapos, okay, naidlip na pala ako. So, magre-review na naman ako, ganyan. Tapos, pinagsabay ko, sir, si iPass, sila Charity. Tapos, ang pinakahuli ko pong ginawa is yung Q-Banks. 3 months po before nung exam ko, exactly 3 months po before, kumuha na po ako ng Q-Banks. Ayoko po kasing may ma-waste kahit isang araw lang. So, 3 months po, pinurchase ko po yung Q-Banks ko po na yon. Then, natapos ko naman po siya hanggang before po ako mag-exam nun, sir. So, yun po, talaga pong medyo nahirapan ako kasi yung time ko is hindi siya yung kagaya ng na full time po talaga nabibigay. Pero, thank God kasi kahit papano na-manage naman po ng maayos. Kahit papano. So, Curious ako doon, no? Kasi sabi ko, it's like you're working sa night shift, tapos nag-aaral ka. I mean, how many hours do you usually spend doon sa pag-aaral on a daily basis naman? parang almost, di ba po, almost inaabot po ng isang video is 6 hours. May mga times po na, or 4 or 5, depende po sa topic. So may mga times po na natatapos ko siya ng isang upuan, pero may mga times po na hindi. Tapos, ginagawa ko po, kung hindi ko po natatapos yung isang video ng isang buong araw, nagsisingit po ako ng pagsagot po ng questions po in between. Mahirap po ba ano, no? For those na nagfo-focus din sa ano sa replays ng lessons natin. Kasi sometimes no, yung iba kasi is medyo there's this perception on them na tipong baka mababa yung quality of learning na makuha nila pag naka-recorded video sila, or sometimes yung iba is na-insecure kasi nga puro lang sila recorded, hindi sila nakaka-attend ng live, no? I mean, based on your experience, how would you describe the quality of learning na nakuha mo doon sa ano, sa recorded videos? Does it really matter nga ba talaga kung puro ka lang recorded, o how would you how would you describe yung ganong approach na ginawa mo naman? Actually, sir, may mga pros and cons talaga sa recorded. Pero hindi ko po siya masasabi na malaki yung pagkakaiba. Kasi para sa akin, almost rin naman siya. Ang pagkakaiba lang talaga, sir, hindi ka makakapag-interact kaagad. Kagaya ng kapag ka live po na matatanong mo yung question, yung matatanong mo ng question directly yung mentor. Doon hindi eh. Kumbaga, pwede mong i-message sa Facebook pero hindi mo siya yung matatanong kaagad na directly. Ang isa naman po sa advantage na nakikita ko, yung pwede mo siyang i-post. Kumbaga parang advantage siya in a way na parang hindi siya ganun, yung time mo is hindi talaga parang sobrang pressured ka. Pero at the same time, disadvantage din siya, sir, nakita ko din. Kasi parang humahaba yung time mo. Instead na matapos mo siya kaagad, nagiging mahaba kasi pwede mo siyang i-pause anytime. May makita ka na K-drama na, uy, parang maganda to ah. Pwede mo siyang i-pause muna or hindi mo na siya tapusin. Unlike kapag ka live na parang naano ka talaga eh. Pero para naman po sa akin, sir, walang pagkakaiba kasi kung ano yung binibigay na ng mentor na galing doon sa pagre-review niya or sa pagtotalk po niya doon sa live is the same naman po nung napapakinggan po namin doon po sa recording. So, depende lang po kung paano mo talaga i-manage yung time mo, sir. So, yun po talaga yung challenge doon eh. Kasi same lang naman po yung mapapakinggan mo. Kaya lang, kung paano mo po gagamitin yung time mo sa pag-handle, kung recording man yan or live, doon po nagkakaiba, sir. Totoo yun, no? Yeah. And sometimes it really depends on how you will execute yung daily routine mo regardless kung recorded yun o hindi, no? Opo. Ayan, dito naman tayo, no? So for sure, ang dami dito nakaka-identify sa iyo, like you parents din, no? And work at the same time. So how was it reviewing for the NCLEX being a parent tapos nagtatrabaho ka pa sa night shift, no? I mean, how would you describe the experience, and how did you manage yung time? No, kasi that's really one of the challenge dito is yung time management, lalo pag marami kang ganap sa buhay, like parent ka, estudyante, worker, di ba? So how was the experience, and how did you manage yung time mo po dun sa during those months? Actually, sir, ito po talaga yung biggest struggle na napagdaanan ko. Kasi actually, may one time nga po na kinwestiyon ako nung eldest ko kasi he's already 7 years old, 6 years old siya nung time na yon. Sabi niya sa akin, Nanay,
nanay kasi po yung tawag niya, nanay, kailan ka kaya namin makakabanding? Sabi niya ganun. Parang lagi ka na lang busy sa work tapos nagre-review ka pa. Pero sabi ko nga nakakatuwa. Basta yung mga ganon, i-explain naman natin sa mga anak natin. Kasi for sure maintindihan naman nila yun. Lalo na yung 7 years old. Yung isa kasi 2 years old pa lang, sir. So medyo hindi pa siya ganon naghahanap. Pero kumbaga, inexplain ko po dun sa eldest ko po na anak, yung ginagawa ni nanay, saglit lang to, temporary lang to. After nito, makikita mo, lagi na ulit tayong mamamasyal, ganun. Tapos, after nito, kumbaga, para to sa inyo. Kasi talagang nakakatuwa din nga, sir. Kasi sabi ko sa kanya lalo, especially, after nito, makakapunta na tayo ng US. So, parang ganun lang yung dream. Para lang, alam naman po natin, di ba? Iba yung dating nun sa bata. Tapos, ang dami ng napupunta sa thoughts niya na parang, ay, pupunta na kami ng Amerika. Iniisip na niya, paano daw yung mga friends niya, paano daw yung pagbalik namin dito. Yung marami na pong nabuo agad sa kanya. So, yun yung naging struggle, sir. And kung paano ko po siya manage, ano lang sir, basta make sure meron ka pa rin kahit konting time para sa kanila. Hindi naman po, sa loob naman po ng isang araw, hindi naman po din healthy kung tuloy-tuloy yung review sa loob ng isang araw. So, minimake sure ko din po na parang may mga times po na i-check ko sila na kumbaga parang anak, review lang si nanay ha. Lagi ko po sila ina-assure na sandali lang to, ilang months lang to. After nito, babawi si nanay sa inyo. So, ganun po sir na iyon din kasi yung nagiging motivation ko para magpatuloy. Sabi ko nga, kung sa sarili ko lang, sir, okay na ako eh. Kumikita naman ako, nakakabayad ako ng bills, nakakaipon naman kahit papaano. Pero bakit ako nagdi-dream big? It's for them. It's for my family. It's for my children especially. So, sinasabi ko sa kanila, yung sacrifices ko na to, na parang minsan siguro hindi pa ganong naintindihan nila, it's for them. And balang araw, marirealize nila. Paparealize ko sa kanila na yung certain time na nakuha ko sa kanila dahil sa pagre-review ay magiging beneficial and magiging fruitful dahil binigay nila yon, ibibigay naman sa kanila kung ano yung dream ko para sa kanila. So yun sir, yun din po yung naging inspiration ko. Ang cute, no? Pati sila excited na rin. Opo. I don't know if some of you was able to watch yung yung parang podcast natin last month, no? Kasi first episode natin noon, our parents, no? And really one of the common thing that parents, yung guest natin noon, na ginawa nila to manage yung time and how to survive, kumbaga, itong flexing well-being parents at the same time is having that conversation with your family members, especially sa mga bata. It's one thing that I think common doon sa mga guests, especially like you, ma'am, no? I mean, you're also telling that right now na totoo yun, na at some point kasi you have to make them understand kung anong ginagawa mo para sila din, hindi rin confused. Yung tipong alam din nila kung saan sila lulugar. Halimbawa, I mean, syempre magdedemand kasi ng oras especially mga toddlers ninyo. Kung pwedeng ipaintindi on the language that can be understood by the children, then why not, no? And support system kasi natin yung family, no? Like for example, parents to, like yung iba dyan is yung parang nag-shifting sa pag-aalaga ng bata. So pag nag-aaral yung isa, siya muna yung mag-aalaga. Or for example, diskarte kumbaga kung paano mamamaximize yung oras na yung tipong hindi rin nane-neglect kumbaga yung parenting responsibilities at home. And totoo rin yun na, for example, may mga cases kasi tayo na mag-asawa lang sila tapos walang kasama sa bahay. No, minsan, pinapakausap yung pag-aalaga ng bata sa parents din, mga lolo, lola, mga ganyan, or kung sino na mga kamag-anak. Kasi at some point, kailangan din natin maging resourceful on how we can, yun nga, manage yung mga ito. Kasi demanding kasi ng NCLEX, demanding siya sa oras. I mean, lessons alone, it will require you around 5 to 6 hours na kailangan nakatutok ka doon. So imagine, yung ganun kahabang oras. So parang isang shift na rin yun sa duty, almost 6 hours, di ba? I don't know. I mean, dito sa mga lessons, I mean, sa review materials na ginamit mo, did you just focus on IPAS and question marks sa latter part? O, I mean, na-mention mo yung na charity, di ba? So, paano yung naging diskarte mo noon? Halimbawa, okay, etong material gagamitin ko at this point, tapos eto rin yung gagamitin mo. So, paano ka nag-strategize kung ano yung mga materials na dapat mong gamitin at some point of your preparation? For me, sir, ang ginawa ko kasi, talagang nag-focus muna ako kay IPAS. Talaga pong tinapos ko muna yung mga videos po ni IPAS. Per subject po talaga, per system po, tinapos ko siya. Tapos, hanggang dulo, sir, hanggang dulo. Tapos, kahit hindi ako on time dun sa pag-take ng, kumbaga po, ng midterm exam and nung mga assessment,
minake sure ko po na na-take ko po siya. Ang pinaka-main po talaga na review na ginamit ko, wala po talaga iba kundi si iPass talaga. So, kaya po sobrang thankful ako. And sinasabayan ko po siya ni, kagaya po sinabi ko kanina, ng La Charity. So, kapag po parang nararamdaman ko na nagigilty ako kasi parang, uy, umalis ako ngayong day na to, hindi ko ganong nabigay yung time ko. Ginagawa ko po, sinasabayan ko po ng pagtitake po ng mga questionnaires nila Charity. Halimbawa po 2 to 3 chapter po kasi maiksi-iksi lang naman po yung per chapter nila Charity. So, ganun po yung ginawa ko, sir. Tapos, hanggang sa huli po, nung nakatapos na po ako kay iPass, sakto nga, sir, eh. Tapos, nung siguro po mga bago 3 months before po mag-exam, sakto po, konti na lang yung natitira ko na video ni iPass. Pinasadahan ko po siya. Tapos, tsaka na po ako nag-Q-Banks and nag-Rational, sir. So, yun po yung finokus ko. Tapos, ang pinakahuli po, syempre, si roadmap, sir. So, dala-dala ko talaga si So, roadmap. panghuli Sabi si nila, roadmap. opo. Yun po kasi yung nakita ko talaga, naririnig ko din dun sa mga nag-hope talk po talaga. Kasi parang summarization si roadmap po talaga ni sir ng iPass po. So, talagang tinapos ko lahat. Then, bit-bit ko po talaga si roadmap. Pinrint ko po talaga siya para handy po. Para nakikita ko po siya talaga. Pinbrowse-browse ko po siya hanggang before po akong mag-exam. Dala-dala ko po talaga si roadmap. Sa ganun, sir, Mm. yung naging strategy ko. Yeah, totoo yun, no? I mean, roadmap is one of the materials na ginagamit ng karamihan, no? Lalo pag malapit na mag-exam kasi para siyang pang wrap up kumbaga doon sa mga lessons na ginawa mo for the past few months. How would you describe po yung ano, yung roadmap, no? Para may idea lang yung mga kaka-start sa review. Opo. What roadmap is all about? I mean, how did it help you dito sa ano, sa preparation mo naman? Kasi we Si always advocate the usage of roadmap. Si roadmap, ang ganda niya kasi sir dahil combination siya ng kung ikaw is visual learner, kung ikaw kung hindi naman visual learner, yung kung basa ka, may mga mnemonics din doon na makikita ka. Kumbaga nandun lahat. Kung anong klaseng learner ka, makikita mo, magagamit mo, may-utilize mo ng maayos si roadmap. So, browse ka lang dyan, ang dali mong makikita. Tapos, kumbaga, maaalala mo na eh. Parang ni-wrap up mo, sir, yung video ng mga mentors na per subject na inaral mo. So, pag nakita mo to, uy, na-discuss na to ni Sir J before ah. So, ito, na-browse mo na siya. Parang binalikan mo lang siya. So, nare-retain siya ng mas mabilis sa utak mo after mong mapasadaan siya. Hindi mo naman siya kailangang isa-isahin ulit na kagaya dati. Parang pag na-browse mo siya ng ganyan, diba sir? Parang mareretain na kasi yun din yung mga slides minsan na ginamit din talaga sir ng mga mentors ko natin. No? So parang familiar talaga siya sa akin na, uy, na-discuss to ni Sir J lalo na yung ito, yung ABG na dati hindi ko maintindihan. Ngayon naintindihan ko na parang amazing lang sir. So talaga ang laki pong tulong talaga po ng roadmap po talaga sa akin. Yan, no? So, if there are some of you na hindi pa rin familiar sa roadmap, okay, you can find it doon sa Getting Started on Your NCLEX na course. Yung sa dulo yun ha. You can download it and you can print it if you want. Ayan, ito na Ma'am Danessa, no? So, how would you describe naman yung ano, yung experience sa actual exam day? Ayun, sir. Eto na. So, ayun, sir. Nung pagpunta ko po nung day po na exam na yon. Actually, di ba po, before ng day na exam, may sinasend si IPAS ng mga guidelines, what to do, and yung mga do's and don'ts, sir, before taking the exam. Sundin nyo na lahat yun. Wear your most comfortable outfit. Ako kasi that time, ang sinuot ko is talagang yung komportable ako. Nagsuot lang ako ng leggings, ng rubber shoes, nagsuot ako ng damit. Kasi ewan ko pero para sa akin big factor kasi yun eh. Parang if you feel good that day, parang susunod siya eh. Then, sinuot ko nga yung pinaka-comfortable ako, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. So, pinalis ko na lahat ng alahas, ng hikaw. Hindi rin ako nagdala ng cellphone kasi my husband was with me during that time. Binigay ko na lahat sa kanya sa gadgets. Para pagdating noon, walang hassle. So, pinakita ko, oh, wala na po akong hikaw, wala po akong jewelry, wala po akong kahit ano. So, ang bilis ko pong nakapasok dun sa testing area. So, nung day na yon actually, it was mixed emotion talaga. Pero parang mas lamang sa akin yung excitement bago ako mag-take ng exam. So excited ako mag-take ng exam noon. Siyempre at the same time, di ko naman pwedeng sabihin na hindi ako kinakabahan. Pero, ayun nga sir, alam mo po, medyo merong epic na nangyari that day eh. Kasi yung husband ko, mahilig siyang mag-take po ng mga videos. So, nagtitake kami ng mga short clips papunta doon sa Trident Tower, not knowing na
habang nag-exam pala ako, is inedit niya yon habang naghihintay siguro na inip. Then, pinost niya sa Facebook ko. Na parang nalaman po ng buong Facebook friends ko na magte-take ako ng exam nung time na yun. So, muntik pa kami mag-away, sir. Kasi nga, nung mismong day po ng exam na yun, after ng exam, naku po, di ko pa alam kung ano po masasabi ko. Sabi ko, Lord, NCLEX talaga, hindi siya talaga madali. Yan yung masasabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mo pinost? Nalaman na ng buong mundo na mag-NCLEX ako. Di nga ako sigurado kung makakapasa ba ako. Di, malalaman na ako ng buong mundo. Kung papasa ako o babagsak ako, aantayin na nila yon. Sabi ko ganun. So, sabi naman ng asawa ko, oh, di ba? Sabi mo, akala ko ba malakas yung faith mo? Sabi niya ganun. Pero sabi ko, oo, pero pwede ba pag after na ng result, tsaka natin i-public ulit? Pwede i-private muna natin. So, yun, sir. So, madali sabi, private muna namin yung video na yun dahil nga ang dami na nagme-message sa akin ng mga kaibigan ko. Uy, ngayon pala yung exam mo? Ngayon pala yung exam mo? Balitaan mo kami, ha? So, magana na po sila. So, yun, sir. Actually, ano, sir, yun nga. Nung mismong day, araw po ng exam ko, nakaupo na ako doon sa testing center. First, fourth, siguro ang masasabi ko na alam kong sigurado akong tama ako is the first question and the last question. Siguro yun lang po yung maaalala ko na sigurado ko. So, nung after po nakaka 40 questions na ako, sir, nagpray na ako talaga, sabi ko. Syempre, before mag-start, nagpray ako. Then, after po nung mga nakakakalahati na ako, sir, sabi ko, Lord, bakit naman po, sir, yung mga binibigay niyo po sa akin, Lord, yung mga hindi ako ganun ka-familiar, sir, is na hindi ko na-encounter kahit sa nung nag-aaral pa ako and even sa review. So, medyo na ano ko nun, parang kinabahan ako, sabi ko. But then I prayed, sabi ko, Lord, sabi ko, bakit po yung mga hindi ko masyadong familiar sa akin yung lumalabas? Sabi ko, pwede po ba after this, bigay nyo naman po sa akin yung mga alam ko? And alam po natin, no, si Lord hindi po siya madamot. Totoo po yun, no? After praying that specific prayer, lumabas yung mga medyo alam ko na. Bakit medyo? Kasi alam ko yung mga topic pero sabi ko nga, tricky kasi sa NCLEX. Hindi mo pa rin masasabi na sure alam na alam ko yung sagot. Hindi eh. Kasi iba matalino sa NCLEX. Hindi mo masasabi na talagang 100% sure ka. Pero I thank God kasi binigay niya sa akin yung medyo familiar na po ako. Hindi kagaya nung nauna na parang medyo hindi siya ganun ka-familiar sa akin. So, yun nga po. Then, on my 83rd question, nag-pop up siya. Sabi niya, would you like to take a break? I don't remember that much kung 80th question or 83 or 83rd question. So, tinake ko po yun kasi nga that time talagang medyo uhaw na ako. Tapos medyo parang drain na ako kasi nga, ayun sir. So, tinake ko siya, nag-break ako. So, kaya masasuggest ko po kapag nag-pop up na ganun, mag-break, take it, mag-break ka kahit saglit kasi wag mong masyadong i-exhaust. Kasi pagbalik mo, medyo mare-refresh ka kahit papaano. So, tinake ko po yun. Then, pagbalik ko po, eto na, pang 85th question na, sir. Then, nag-pray ako. Eto talaga, I can still remember how specific my prayer was during that time. Ang sabi ko sa Lord, sabi ko, Lord, if hindi pa po ako papasa sa 85, please give me more questions. Iyan talaga yung sinabi ko sa kanya. Pero kung sure na po napapasa po ako ng 85, please po, wag na po sana akong mahirapan, sabi ko. Kung papasa na po ako, okay na po, stop din na po. And then, no, nung pagka-click ko po nung 85th question, nag-shut off si computer, sir. So, kumbaga, nung time na yun, it was mixed emotions. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi nga 'di ba sa mga naririnig po natin 85 questions either you ace the NCLEX or hindi mo na satisfy si NCLEX si computer kaya fail ka na or wala ka ng chance. So after that time, after nung nag-shut off na si computer, then may survey questions nga po na sinagutan. Then nag-raise na ako ng hands. Tapos nanginginig talaga ako kasi hindi ko talaga alam. Pero sabi ko, all I had was hope talaga and faith na I gave my best. And bahala na si Lord ko ano po yung maging result.
Pero sir, yun nga. Tapos, umiyak ako after kasi nga, sabi ko, Lord, wala akong plan B. Kagaya nung narinig ko po kanina na video, yung sabi doon, wala daw siyang plan B. So, pina-realize sa akin talaga nung that time sinabi ko, Lord, wala po akong plan B. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko after nito kung papasaman ako or hindi po, Lord. Sabi ko, pero sa'yo ko po pinagkakatiwala yung ayun sir, then yun nga po, sobra pong medyo nahirapan po tayo, sir. Nahirapan tayo talaga. Pero nagpapasalamat po ako kasi kumbaga meron naman din po tayong balak kahit papaano, no? So talaga pong kailangan lang po nating i-ano sa sarili natin na hindi po natin pwedeng si NCLEX, hindi natin siya pwedeng anuhin lang. Kumbaga parang laro-laruin yan. Take it seriously, guys, kasi ano siya hindi lang siya talaga basta-basta exam. Sabi ko nga. Pero, hindi ko rin naman na masasabi na hindi to ibibigay sa inyo. Kasi ako nga 'di ba nahirapan ako. Sabi ko, kung yung God na nagbigay nito sa akin, it's the same God na pinagpe-prayan din ng bawat isa sa atin. And hindi po siya madamot. So yun, sir. After that, after 2 days, nag-message sa akin si Aipa. Si Sir Silv kausap ko after na exam. Naiiyak na ako. Sir Sylvester, nag-chat up ako sa 85. Anong gagawin ko? Si Sir Silv, andyan naman. Kaya nagpapasalamat din ako. Take nyo po yung mga coaches nyo. Napakalaking bagay po niyan. And ito po yung isa sa pinagpapasalamat ko kay IPAS kasi may mga coaches po na gagabayan po tayo talaga. And ipupush po tayo hanggang sa makulitan na tayo. De joke lang, Sir Silv. Hindi, hanggang sa talagang i-ano natin yung sarili natin na ibibigay ko yung best ko dito. So, ayun sir, yun po yung naging journey ko ng time na yun. Then 2 days after, na-receive ko yung good news and until now, para pa rin akong nasa cloud 9. So, yun nga sir, napaka ano po nung naging journey ko and I'm so very grateful. So, mamaya po papa-thank you ako sa Mm-mm. mga tao sir na naging part nun. Oh, ang cute, no? I mean, it's ano, no? For sure, those of you, no, na malapit na mag-exam, you will really relate dito sa sasabihin ko tulad ng experience ni Miss Danesa na at some point kasi pagkatapos ng exam, hindi mo rin talaga alam kung tama ba yung mga pinagsasagot mo doon o hindi. Only a few questions lang talaga doon yung maalala mo na sure ka na talaga na tama yung sagot mo. But most of the time kasi niyan, hindi mo rin talaga alam kung tama nga ba yun o hindi. Ang alam mo lang doon was that was the best option that you think no is the best nung time na yun yung kasi minsan yun, there are students or like candidates asking na kung gaano ka sure yung mga sagot or for example how did you feel after the test na yung tipong may nagtatanong kung mararamdaman mo po ba yan kung pasado ko o hindi rin no, kasi sabi ko nga I mean majority of the questions that you answer sa exam hindi mo rin talaga sure kung tama yung pinagsasagot mo doon o hindi for sure you will Totoo sir. understand that no pag nag-exam na kayo. Kasi same thing with Miss Danesa. I can only count siguro mga 2 o 3 questions lang on my exam na talagang sure ako na tama yung sagot ko but the rest I really don't know. Ang alam ko lang is siguro nasabi ko sa sarili ko na baka tama yung pinagsasagot ko doon kasi pumasa naman. That was parang yun lang yung pinaka nearest that na answer na pwede nating sabihin doon sa ganung experience do. And ayan, so andito ang iyong coach. Ayan, dito si Coach Elvis. So how would you no? How would you describe yung naging coaching relationship mo kumbaga with Coach Sylvester naman? How did he help you dito sa buong journey? Yun, actually nakakatuwa kasi parang yung mga coaches nyo, eventually magiging friends nyo din sila. So yun yung nangyari sa amin ni Sir Sil, naging friends kami ni Sir Sil. Hanggang ngayon, nagko-communicate kami, nakakatuwa na parang, Sir, ganyan, kamusta duty nung New Year? Yung mga ganun na nakakatuwa kasi talagang parang magkakaroon kayo ng friendship talaga na mabibuild na sa isa't isa. So, ang saya lang kasi nung time, parang, ayan, hi, Sir Seal. Nung una, parang parang, kumbaga, parang na-intimidate ako kay Sir Seal kasi parang, ay, nako, talagang siguro, ang galing-galing nitong nurse at NCLEX passer na talaga to, si Sir Sylvester. Pero kumbaga, as time goes by, pag nakikilala mo si Sir Sylvester o yung mga coaches natin, nakakatuwa talaga kasing i-guide ka talaga nila. Pwede mo silang
tanongin ng question kung ano yung na-experience sila dati. And they are very willing to share it to you. Even the materials that they have, they are very willing to share it. Kagaya ng sinabi ni Sir Jay before na kung pwede nga lang kami yung mag-take ng exam katabi nyo doon eh. Sila gagawin nila yon kasi they are very willing to help us talaga. So, Sir Silv, alam mo na, I'm so very thankful, 'di ba, sa sa naitulong mo sa akin. And hanggang ngayon, and siguro kahit lumipas yung maraming panahon, when I look back, I will still remember how grateful I am being one of your, kumbaga, parang student na na-coach, sir. Thank you po. Oh, ang cute. So, for those na nakakatanggap ng coaching invites no, galing sa coaches. Sometimes kasi yung iba hindi nag-attend or like hindi sila nagbo-book kasi feeling nila wala naman silang pag-uusapan kasi hindi pa sila nakapag-aral. No? Or like kaka-start pa lang ng review. But trust me, no, mag-attend lang kayo ng coaching sessions niyo. Meron at meron kayong pag-uusapan yan. Hindi pwedeng wala. No? And for sure, marami kayong take away when you do those conversations with your coaches, no? And minsan kasi may mga students din na medyo cynical pa kumbaga parating sa coaching sessions. No? Hindi maiwasan kasi yun. Pero we always encourage them na try lang. No? Try nyo lang, for sure. Malamang sa malamang, gugustuhan niyo yung mga conversations niya with your coaches. No? Yun nga, tama nga sabi ni Miss Danessa na lahat yan sila, they're always really willing to impart kumbaga whatever knowledge or expertise, experience and stories that they had as well. So that you have that parang someone kumbaga na talaga nakakaintindi kung ano pinagdadaanan niyo kasi nakapag-NCLEX na rin ang mga yan. And of course, no, we only choose the best coaches that we have. So, ayan. So, syempre, speaking of coach, andito si Sylvester naman. Let's hear some words from him. Hello sa Ayan. good evening. Muntik pa ako maiyak doon sa message ni Maria Danes. Hindi, totoo yan, no? Thankful ako kasi talagang during those times na nag-review si Ma'am Maria Danesa, kumbaga kahit di ko siya na-monitor 24/7, I know she's reviewing well eh. Kasi dalawa silang student na nag-exam ko. So, nung nauna si Ma'am Jeros, para sa estudyante, sabay sila nag-take. Medyo kinabahan siya, ganyan, dami niyang tinatanong. So, kumbaga, grabe yung kaba niya kasi nga, November 28 sila nag-exam eh. So, awa naman ng just both of them, they pass. So, talagang they work hard during those times na lagi kaming nag-uusap. Sabi ko naman sa kanila, papasa na sila eh kasi nakita ko rin doon sa mga question bank nila, sa mga performance nila, then nakatapos sila ng ilang cycles with IPAS. Then si Ma'am Maria Daneza kahit mayroon siyang dalawang anak, kumbaga, then nagwo-work pa siya, no? Night shift. Tinawagan ko nga siya nung New Year kasi sa lubong ako nung New Year, nagwo-work din siya during New Year. So, kaya guys, take yung opportunity ha na makipag-usap sa mga coaches nyo kasi minsan sa initial coaching pa lang iba nahihiya eh. So, pero yung iba talagang pag nakausap mo, kumbaga they're willing, they're interested na matuto. Then makakuha ng mga tips from their coaches. So, malaking bagay kasi yun, lalo na yung laging nagpaparamdam pagka may coaching session. Mahirap kasi pagka pre-exam doon na magpaparamdam, so mahirap nang kumbaga mahirap nang magplano pero depende pa rin sa estudyante yun. Kaya aral lang kayo maigi, then soon kayo naman yung magiging USR, no? Congrats ulit, Ma'am Maria Danes, Ayan. Thank you, Sir Sir Mark. Ma'am Silv. Glycel, hello. Thank you kay Coach Sylvester, no? Isa yan sa mga pinakamasipag natin na coaches, no? And yeah, no? I mean, take advantage of the coaching sessions kasi marami kayong take away na makukuha doon. We have an army of coaches. Ang dami. Siguro mga nasa 16 na yata yung coaching team. Ang laki. Kasi ang daming students na target namin na makakausap din kahit siguro mga isa o dalawang beses before kayo mag-take ng exam. Especially sa pre-exam. No? Ayan. So, and of course, no, again, thank you kay Coach Sylvester for guiding si Miss Danesa. Ayan. Ang cute nila, pakinggan na nag-usap sila ng dalawa, no? It's so heartwarming and so nice. Anyway, ma'am, ayan. So, with your whole NCLEX journey, no? So, let me ask lang you, no, of your feedback about the review program so that your classmates as well can have an idea kung paano nga ba naging helpful yung program sa iyo, yung IPAS program pala dito sa iyong NCLEX naman. Para sa mga aspiring USRNs na sa batch na to, nire-recommend ko talaga si IPAS. Kasi sabi ko nga si IPAS talaga yung ginamit ko lang talaga na parang major tool na ginamit ko talaga sa review. Kumbaga,
yung mga per subject or per system talaga. Nakaayos na yan simula pa. From the beginning yung shinare sa atin ni Sir Mark kung paano may ma-manage yung sa calendar, di ba? Shinare yan sa atin ni Sir. Follow nyo yun or kung hindi man, gawin nyo yung mga bagay na sa tingin nyo ito yung ano sa inyo, yung makakatulong. So ako kasi, ang way ko ng learning, kumbaga, sinusulat ko siya. Kapag kasi sinusulat ko, for example, narinig ko yung sinasabi ni Sir Jay, sinusulat ko siya sa isang index card para mas madali ko siyang mabalikan. Halimbawa, ano nga ba to? Ano nga ba to? So, kukunin ko yung index card na doon lahat ng mga naisulat ko. So, by that time, nare-remember ko na siya. So, napakahalaga ng concept. Yun yung masasabi ko. Kasi nung nag-take ako ng NCLEX, sir, sa totoo lang, hindi ko din in-expect. May lumabas po doon talaga. May mga lumabas po doon na kung paano in-explain po ni Sir J yung particular, kung paano na-develop yung ganitong sakit. Meron dong isa, sir, alam ko isa or dalawang items na ganun, sir. Kumbaga, kung paano siya na-develop. Ano yung mga certain neurotransmitters na ano, may ganong lumabas sa exam ko. So, napakalaking bagay talaga ng ano, napakalaking bagay po ng concept. So, wag natin siyang baliwalain. So, napakalaking tulong po ng mga IPAS coaches natin kahit pa, kumbaga, minsan extend ng time. I-take natin every opportunity na meron tayo bago dumating yung exam day nyo. Kasi pag nandoon na kayo, there's no turning back. 'Di ba? So bigay natin, might as well give your best dun sa time na yon. Kumbaga, ibigay nyo na po lahat dahil masasabi nyo sa sarili nyo, even the guard sa Trident Tower, sasabihin sa inyo, ma'am, hindi ko na po kayo makikita ulit ha. Ito na po yung last time. So, yun din yung i-aim natin. Huwag na natin ulit silang makita kasi isang take lang natin si NCLEX. So, yun po yung ano ko, sir. Masasabi ko, I am very grateful po talaga sa IPAS na napakarami ko pong natutunan. Hindi lang, sir, kung papaano mo ipapasa yung NCLEX kung papaano ka magiging safe nurse pag nasa US ka na. Yun yung parating sinasabi ni Ma'am Paula and yun po yung tumatak din sa isip ko. Kapag ka dumating yung time na nandoon na tayo, hindi natin mapapatay yung mga pasyente. Kumbaga, matutulungan natin sila kasi safe nurse tayo. Napakarami ko pong natutunan. So, ayun, sir. So, syempre, I wanted to thank my coach po kanina, si Sir Silv, na sabi ko na, sir, sa lahat. So, salamat po ulit sa pagtsatsaga, na maglaan ng oras para makasigurado po na nagre-review ako ng maayos. Thank you for your guidance during my review days and for, syempre, sharing your knowledge din. Hindi ka naging madamot sa pag-share sa akin ng knowledge mo. Nakasama mo talaga ako, sir, dun sa journey, no? You've seen my struggles and then hanggang dun sa time na nakita mo na rin kung paano yung napakalaking smile ko nung nakapasa na ako. And I want to thank you for that, Sir Sylvester. So sabi ko nga, pagpatuloy mo lang yung calling mo na yan kasi I believe it's a calling. Tinutulungan mo yung mga inspiring RNs, US RNs pa na maipasa yung NCLEX. Kaya go, Sir Sil. Kayang-kaya mo yan. Ayan. And to Sir Jay po, sobrang nagpapasalamat ako, Sir Jay. Kasi yung mga topics po na hirap akong intindihan before, yung ABG, yung ECG, yung shocks, yung mga iba't ibang mga topics na hindi ko ma-imagine na magiging quite easy pala siya pag pinakinggan mo na or inexplain na ng isang magaling na mentor. So nakakamangha po yung dedication and wisdom na meron po kayo and nagpapasalamat po ako for sharing it with me and for sharing it sa mga IPA students po. To Ma'am Paula, ayan po, yung long sessions po natin were all worth it, ma'am. Thank you so much kahit na po madalas inaabot tayo ng 1 a.m. So, me, I would make sure na matatapos ko hanggang dulo kasi even yung mga testimonies ni Ma'am Paula is nakakatulong talaga sa pagiging safe nurse talaga natin. Kaya nakakatuwa kasi based on experience yung mga sinishare ni Ma'am Paula. So Sir Ryan, ang tawag ko kay Sir Ryan, he is our icebreaker mentor kasi pangbalanse siya kapag stress na po kami, kapag stress na po ako sa napakahirap na mga subjects. So thank you, Sir Rai. Continue to inspire your students po na hindi dapat mawala yung fun during review. Hindi naman siya kailangan puro stress lang. There should always be room for fun din. Minsan, ano yun lang din natin. Kumbaga, take it lightly din po. Sometimes. So, yun. So, to Ma'am Rosana, Ma'am Haya, Sir Emil, Sir Geno, Sir Mark, Sir Justin, to all the mentors and coaches po ng IPAS, especially to Ma'am Rachel po.
Sabi ko nga siya yung angel dito kasi syempre, 'di ba? Alam naman natin ang dami pong natutulungan ng IPAS and I am one of those na mga natulungan po talaga ni IPAS. So sa mga classmates ko sa batch 9, parang speech talaga sa no. So, thank you po for sharing yung mga knowledge nila. Yung mga nag-take na po na exam before, talagang sinishare nila sa group namin. So, masasuggest ko po pala sa mga magte-take pa lang po ng NCLEX, be part of a group. Yung ano po, yung mga batch nyo po yan. Kasi may mga sinishare po sila doon ng mga experiences nila during exam. Napaka-responsive po nila pagdating po sa mga ganong bagay. So, nagpapasalamat po ako. And of course, syempre, all glory, all honor and praise sa Lord lang natin. Wala akong iti-take sa sarili ko. Talagang siya lang. Siya yung tumulong sa akin nung mismong day na yon. And alam ko na siya din yung tutulong sa mga aspiring USRNs natin na nakikinig ngayon. So, pray lang. Pray talaga. And alam ko ipagkakaloob niyan. Sometimes, sasabihin sa atin na hindi pa ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi na. So, merong napakagandang time sa Lord sa bawat isa sa atin. So, thank you po talaga. That's really heartwarming, ma'am, no? And really, no, I mean, of course, no, we always say thank you back talaga sa mga estudyante and candidates natin, no, na andito kasi with the trust that you have given IPAS talaga, it's really pivotal in a sense na hindi rin kami magkakaroon ng opportunity to do what we do if hindi niyo na ibigay sa amin yung trust, no? Ayan, so thank you din for trusting IPAS and sana, no, maging successful tayo dito sa ating USRN goals na, no, after few years, di ba? Ayan. So, ayan. So, ma'am, no, please accept our simple token. So, we're giving you this NCLEX certificate. So, this is a proof that you are a safe nurse based on the USA Standards for Nursing. So, this is signed by me and Sir Jay. So, eto na ang iyong pa-diploma. Kasi officially graduate ka na sa IMAS online review and Dati mentoring tinitignan ko Hadley. lang, sir, yung iba. Pero ngayon, meron na akong sarili. Yay! Thank you po. So, so hopefully, no, you will keep this as as a reminder din as well of all the hard work that you have dito sa NCLEX, no. Ayan. Of course, no, reminder din 'yan na yung IPAS family mo andito lang palagi. So, thank you very much, Miss Danessa, for being with us today. We really enjoyed the stories that you have shared with us and we really wish you well sa mga next steps mo sa iyong USRN journey naman. Ayan. Thank you So, so much po. if we can ask IPAS processing made easy for you. IPAS processing is best for